Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas po. Dito muna tayo sa ating podcast, Life with Dante M. May balita kasi dito mga kababayan na napaka-importante na gusto kong i-share sa inyo para makapag-ingat yung mga gusto na magtrabaho sa ibang bansa, lalo na po sa Canada. Alam naman natin na marami sa atin nangangarap na lumuwas ng ibang bansa, lumabas dito sa ating bansa for greener pasture, ika nga. Kaya lang minsan, sa sobrang excitement na makalarga ka agad, ayun, nabibiktima po. Ito po yung balita, nakakalungkot ito po. Hundreds of Filipinos scammed by Vancouver-based recruitment agency after paying thousands of dollars for jobs in Canada that never materialized. Ito ngayon yung report mga kababayan ng Daily Guardian. Ang nakakalungkot mga kababayan, kapwa natin Filipino yung nambiktima, di ba? So i-share po ninyo ito na balitang ito na kalalabas lang ngayon para maipakalat natin doon sa mga nag-iintensyon, mawarningan at hindi na mabiktima yung iba pa nating mga kababayan na nag-intensyon na lumuwas ng Canada para magtrabaho. O baka naka-apply na po kayo rito at nakalabas na po kayo, nakabayad na kayo ng malaking halaga para lang magkapagtrabaho sa Canada. Yan o. Hundreds of Filipinos were reportedly scammed by a Vancouver-based recruitment agency after paying thousands of dollars for jobs in Canada that never materialized, according to reports from CBC News sa Canada at ABS-CBN News. The Promised Land Consultancy or TPLC na pag-ari by Filipino-Canadian na si Joseph Miranda, also known as Joseph Powers, allegedly recruited Filipinos both in the Philippines and abroad with the promise of employment in Canada. Ito siya mga kababayan, mukhang bading siguro to. Yan, CBC News, Pinoy is coming, Pinoys in British Columbia, Canada. Yan, para makita ninyo ang itsura niya, mga kababayan. O, kilalanin ninyo yung itsura. Empty promises, sabi dyan. Yan yung kanyang posisyon. President Promised Land Consultancy, Vancouver, British Columbia, Canada. So nagkalat na sa social media pala yung kanyang picture, mga kababayan. Pinakalat na ng mga victims mismo. Purposely, mga kababayan, para mawarningan yung ating mga kababayan dito sa Pilipinas. So yun ang pakiusap natin sa mga viewers natin all throughout the world. I-viral ninyo itong ating video ngayon para mapanood ng maraming tao at hindi na sila mabiktima pa nitong sinasabing scammer. So sabi dito sa report ng Daily Guardian, among the victims were Marilyn Fernandez Rabadon, isang public school head teacher from Pangasinan, and Marivic Sumawang Pingaron, isang caregiver based in Tel Aviv. They signed contracts requiring payments of up to 12,000 Canadian dollars or around 496,000 pesos. Matindi, big time mga kababayan. So sabi dito sa balita, itong si Rabadon at Pingaron nagbayad na ng initial deposits but no jobs offers followed. I-check po ninyo mga kababayan mabuti yung mga documents po ng mga recruitment agencies. Dapat yung recognized, kumpleto sa papel at may track records po. Kilala, may magandang track records. Mas maganda, dumirekta kayo sa mga agencies na ini-endorse ng OWA, POAA, Philippine Overseas Employment Administration. I-check ninyo kung nasa lista sila ng mga legal recruitment agencies po. Huwag masyado nagtitiwala sa mga offers online
Maraming scammer online, mga kababayan. Ayan tuloy. So sabi po mga kababayan ni Rabadon at ni Pingaron, ang lakas ng loob ko na magbigay ng kasi anyway, after 5 months, marirefund ko naman, sabi po ni Rabadon. Sabi naman po ni Pingaron, wala po ni piso akong na-refund. Si Pingaron was applying on behalf ng kanyang anak and became suspicious when the agency requested another payment for a labor market impact assessment or LMIA. She never received a refund. Ngayon, isa pang biktima, identified as Ken, shared that Miranda advised him to enter Canada as a tourist while waiting for his documents. Malinaw na scam po. Di man dapat ganyan. Seminar muna po dapat tayo. Yung mga may intensyon na lumabas ng bansa at magtrabaho bilang overseas Filipino workers. Punta muna kayo sa OWA-POA para mag-seminar. Mag-guide kayo ng mga steps kung paano yung pag-apply. Hindi kayo mabibiktima ng mga illegal recruiters. Di ba? Napakahirap ng ganun. Na gusto mong lumabas ng bansa para guminhawa ang buhay para sa future ng iyong mga anak o ng pamilya pagdating ng oras. Ang daming kwentong ganyan. Biktima ng mga illegal recruiters tulad nito. Huwag kayong masyadong naniniwala sa tamis ng mga pananalita. Pag ang kausap po ninyo, ang daming promises, lalo pa yung mismong pangalan ng company, Promise Land Consultancy, magduda na kayo. Pag ang daming kinikwento na mga promises, that is the usual style ng mga scammers. Magaling sila magsalita. Lalo ito may pagkabading yata nga itong si Joseph Miranda. Kita naman po sa itsura. Usually ganyan ang ganyan ang mga style, masalita, makinaibigan, very friendly sila mag-approach at magaling magbuladas. Ayan. Ingatan ninyo pag ganyan po. Lalo't pag humingi na ng malaking pera, ayun nga po yung nangyari. So later, na-discover ni Ken na yung trabaho na inoffer sa kanya and others were invalid. Sabi po niya, yung ibang mga biktima, ang ginamit pa na ibinigay dito sa scammer mga kababayan na si Joseph Miranda, yung mga life savings o nangutang pa para ibayad sa TPLC. Yon mga kababayan ang napakasakit, ipinangutang. Ang daming kwentong ganyan. Di ba? Pero paulit-ulit na nangyayari, may mga nabibiktima pa rin. Kaya importante po na itong experience na to, ng ating mga kababayan, ipaalam natin sa maraming mga kababayan natin na nangangarap na magtrabaho sa ibang bansa. So itong si Ken at iba pang mga kasama, humingi na ng tulong sa Migrant Worker Center and filed cases in the Small Claims Court of British Columbia. They also brought complaints to the Employment Standards Branch, the Canada Border Services Agency o CBSA, and the College of Immigration and Citizenship Consultants. So tama po yung ginawa ninyo. Importante may formal na reklamo. Rosana Solita, an immigration consultant and former TPLC employee, revealed that applicants were asked to pay 2,500 Canadian dollars to 3,500 Canadian dollars or around mga 103,000 to 145,000 pesos para sa services that only involved submitting a resume. Matindi po. Pag-submit pa lang ng resume, humihingi na ng 103,000 to 145,000. So sabi po ni Solita, nakita ko niya mga around 400 applicant folders from 2023 and estimated the company collected at least 500,000 Canadian dollars. Million mga kababayan. Ang palitan ng peso to Canadian dollar, 41 pesos. So around mga 20 million po yung nadugas. Million peso scam. Multi-million peso scam mga kababayan. 20 million plus.
So sabi po ni Solita, she was hired merely to lend legitimacy to the company's operations. So itong si Joseph Miranda is now facing criminal charges including fraud, illegal recruitment, and offering immigration services without a license. Talagang budol mga kababayan, manluloko. Walang lisensya mga kababayan. The CBSA confirmed it is reviewing the case, stating, when we become aware of situations where there are possible violations of these acts, we investigate and take the appropriate action. The TPLC office in Vancouver has reportedly shut down. A new social media page called PLC Global Solutions has surfaced with an updated address in California. Lumipat. Ken said their group received 1,500 Canadian dollars, around 62,000 pesos in cash, aid from the Migrant Workers Office in Vancouver. Tinulungan na lang mga kababayan sila ng ating gobyerno. You see? Mag-ingat po tayo mga kababayan. Pagmasdan ninyo yung mukha niya. Yan. Yan yung scammer na sinasabi. Ang pangalan niya, Joseph Miranda. Kaya sabi ni Sinaida Sarmiento, mag-ingat po, talagang napakarami modus ng mga scammer. Dobling ingat po, suriin ang profile, ang reviews. Nagkalat po yung mga scammer sa social media. Kaya importante talaga, titingnan ninyong mabuti. Huwag basta kayo po makipagtransaksyon. Sabi ni Michelle Falarca Rochon, be careful next time. So advice ni Rabadon, hindi naman po masamang mangarap ng greener pastures para sa future ng family mo. Pero see to it na careful na sila. Sabi naman po ni Pingaron, yung isa pang biktima, huwag na po kayong mag-aksaya ng pera at huwag na po ninyong isubo yung pamilya ninyo. Wala pang mangyayari, sayang po. So yan mga kababayan, yung short video natin dito sa ating podcast ngayong araw na to, Life with Dan TM. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa ating channel, Life with Dan TM, click subscribe po ninyo. At share ninyo po ito sa marami ninyong mga kakilala para mawarningan, hindi mabiktima ng mga illegal recruiters po. Kawawa naman. At lagi po natin tandaan, you become what you believe. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.